Mayroon tayong inaayos dito na isang dryer. At ang tatak na ito mga kanyubi. At ang issue nito di umano mga kanyubi ayon sa ating customer ay ugong na lang ang naririnig nila. Hindi na daw ito umiikot. So ngayon, kapag ka ganito natunghayan niyo sa inyong mga dryer mga kanyubi ay wag po muna kayo magtawag ng technician. Bakit? So titingnan natin, no? Kapag umuugang ang inyong mga dryer, siyempre, pag-iisipan natin, baka mamaya sira na yung makina, mababa na yung value ng ating capacitor. Pero, may mga ilang sanhi ng dryer kung bakit hindi ito umiikot o umuugong na lang kahit goods ang capacitor, goods ang motor, no? Goods ang timer, no? So, may iba. Ngayon, sa mga oras na ito, ay ituturo ko sa inyo, mga kanyubi, kung ano yung isang dahilan na yon kung bakit hindi umiikot yung ating mga dryer at taging ugong na lang yung naririnig natin. So ang gagawin natin mga kanyubi, no, dahil nga sabi nga yung umuugong, ngayon titingnan muna natin, papandarin muna natin, no. So saksak ko lang at mag-set ako sa timer. Tingnan natin kung may maririnig tayong ugong. Yun, parang may naririnig nga tayong ugong at hindi ito umiikot talaga. Ayun. So walang reaction. Unplug muna natin na may power tayo mga kanyubi ha. Unplug muna natin. Yan. Parang may naririnig na tayong ugong. Yan. Hugutin muna. Ayun. Hugutin muna natin. Ang gagawin nyo mga kanyubi, simpleng-simple lang. Buksan nyo lang ito. Yan. Buksan nyo lang. Then ilabas nyo yung kanyang mga wiring. May mga wiring yan dito. Kung mapapansin nyo mga kanyubi, ay parang wala pa itong repair. Ano? Ang unang-unang titingnan niya dyan mga kanyubi ay itong tinatawag nating cable. Ito. Check natin yan. Ayo. O, diba? So nakita agad natin yung problema. Ang nangyari dito mga kanyubi, yung brake niya, no? Yan. Ay nakalapat na po dito sa kanyang puller. Ano? So ibig sabihin mga kanyubi, hindi na talaga makakaikot yung ating tab dito sa loob kasi nga po pinipigilan na siya nung brake. So bakit siya pinigilan ng brake? Dahil nga po yung kanyang kable ay kinalawang na. Ayan o. Oh. So naputol na po. Dito po yung nakalagay mga kanyubi yan. Pwesto ko lang. Yan. So ganyan po itsura niyan mga kanyubi, no? Ang trabaho nito, turo ko sa inyo. Ang trabaho ng brake na yan, kapag inangat niyo po itong pinto na ito, ay hihinto po yung makina, ano? Pero may connection pa rin. Ibig sabihin hihinto lang siya kasi nga naka-brake lang siya. Naka-brake lang po siya mga kanyubi. Kaya every time na magsasaksak tayo at ito ay naka-brake, hindi po talaga iikot ang ating dryer. No? May mga posibilidad o may mga pagkakataon na masisira pa ito kasi iinit ng iinit yung ating makina hanggang sa ito po ay matuluyan ng masunog. Kaya kapag nakapag-experience kayo mga kanyubi ng dryer na umuugong lang, ay wag muna kayong magtawag ng technician. So check up nyo lang muna ito. Itong kanyang kable, ha? No? Dapat po kasi mga kanyubi, ang tunay na kalagayan ng brake na ito ay kapag ka nakaangat yung pinto, saka lang siya po maglalapat dito sa kanyang saka lang siya maglalapat yan. Din kapag nakasara po yung pinto natin ay yan. Yan. So ang gagawin natin mga kayubi, tatry ulit natin. So tatry ulit natin na isaksak. Papakita ko sa inyo mga kayubi na umuugong talaga yung makina nito, no? Papakita natin. So nakabukas na. Pakita natin. So mag-timer tayo. Timer ako. Yan. So kung mapapansin nyo mga kanyubi, maririnig nyo, may ugong talaga siya. So ang gagawin natin mga kanyubi, simpleng-simple lang. Ang gagawin natin, pansamantala, itong brake na to, aalisin natin dun sa pagkakakapit sa ating puller, no? Ito. Ang gagawin natin, yan. Napansin nyo mga kanyubi, yung kanyang puller, wala nang brake. Hindi nakalapat yung brake.
So wala tong cut yung video natin na wala po itong daya. Wala po tayong papaltan dito kahit isa. Ngayon, tetestingin natin kung iikot na. Yan. So putol na yung kable natin ha. Ngayon, tingnan natin kung iikot na siya. Ayan. So ganun lang kasimple mga ka-newbie, yung ating ginawang troubleshooting, wala tayong pinaltang kahit isa at wala tayong ginastos kahit piso. Kaya doon sa may mga may-ari ng dryer, kapag ganito yung mga dryer ninyo na umuugong lang, wag muna kayong pumunta dito, no? No? Karamihan kasi sa atin yung kaakala capacitor lang kasi kaya hindi nagpapaikot. No, pwedeng pong capacitor no kapag ka mababa ang value. Sa pagkakataong ito kahit hindi natin sukatan yan, nakikita naman natin mabilis yung ikot. So ibig sabihin goods pa itong capacitor na ito. Kaya wala kayong tester, wala kayong tools, screwdriver lang, magagamit niyo na yung dryer niyo. So yan lang mga ka-newbie, sana sa konting idea, konting tips ay may natutunan kayo. God bless po.